Matapos ang paggastos nitong holiday season, marami raw ang nais makatipid ngayong bagong taon. Kasama natin si Eric Sena, isang financial coach, para makakuha ng tips sa pag-iipon. Eric, paano po tayo makakatipid ngayong bagong taon? Maraming elemento ang pagma-manage ng finances dito sa Canada, especially doon sa mga bagong dating na hindi nila alam kung paano i-manage ang finances dito sa Canada. Ang unang-una po ay tinatawag na control. Hindi po natin makontrol ang ating mga perang kinikita at hindi po natin alam kung saan natin ito ginagastos. Pag sinabi po control, we need to fully understand kung ano po ang needs and wants ng ating pamilya. Ang bawat pamilya po dito sa Canada ay iba't iba po ng pangangailangan. Iba't iba po ang kanilang mga needs and wants. Atin pong alamin kung ano po ang needs ng ating pamilya. Kung kulang ba ang kinikita, bakit? Ano ba dapat nating matipid? Saan ba tayo pwedeng huminto ng ating mga gastusin? Ayun po ang importante sa tinatawag na control sa ating mga finances. Sa mga nais mag-iipon ngayong holiday season, ano po ang unang hakbang para makatipid sila? Merong pangalawang elemento ng pagmamanage ng finances dito sa Canada. Ang pangalawa ay tinatawag na savings. Ang savings, ang napansin ko sa mga majority na Pilipino dito sa Canada, hindi properly structured ang kanilang mga finances. Ang nagkakaroon sila ng tinatawag na control. Alam nila ang kanilang mga needs and wants dito sa Canada. Alam nila kung bakit kulang ang kanilang kinikita, kung bakit sobra. Ang nagiging problema, ang nakikita ko kalimitan, hindi properly structured ang kanilang finances. Dito po sa Canada, dalawa pong klaseng structuring ang kailangan po dapat nating pag-aralan at maintindihan. Ang unang-una po ay tinatawag na cost of borrowing. Alam naman natin, lalong-lalo na katatapos na ng holidays, datingan ang mga credit card bill. Alamin natin ang cost of borrowing diyan sa mga credit card na yan. Pangalawa, alam natin, ang mga Pilipino, mayroong mga naglalakihang car loan. Gustong-gusto po natin na nagmamaneho ng mga brand new sasakyan. Alamin po natin ang cost of borrowing niya. Meron po naglalakihang mga line of credit. Meron mga iba dyan, nagbabakasyon, nag-a-avail ng Fly Now, Pay Later plan. Lalong-lalo na, ang marami sa ating kababayan, baka kauuwi lang at nag-avail ng Fly Now, Pay Later plan. Alamin po natin ang mga cost of borrowing ng mga pagkakautang na yan. Kasi yung mga cost of borrowing na yan, ayan po ang kakain sa ating mga kinikita dito sa Canada. Ano pong nakikita niyong common financial mistakes ng mga Pilipino dito sa Canada? Merong pangalawang elemento doon sinasabi ko sa structuring. Dito po sa Canada, marami mga Pilipino na hindi nila alam ang right tools para po makapag-ipon. Sila po ay nag-iipon sa maling mga tools. At ang nangyayari, sila po ay napapagastos ng mas malaki at nawawala po ang kanilang pera. Dito po sa Canada, meron pong 4 na registered accounts para po tayo ay makapag-ipon. Kung tayo po ay nag-iipon sa ating first home, may tinatawag po na first home savings account. Pag sa retirement naman po, meron tinatawag na RRSP o yung Registered Retirement Savings Plan. Doon naman po sa mga nag-iipon para sa mga multiple goals like gusto kong bumiyahe, gusto kong umuwi sa Pilipinas, para sa aking emergency funds, para hindi na ako mag-avail ng Fly Now, Pay Later plan. Pwede po tayo sa tax-free savings account. At doon naman po sa may mga anak, kung gusto niyo mag-save para sa matrikula ng inyong mga anak sa universidad, meron tinatawag na RESP or Registered Education Savings Plan. Ito pong mga registered account na ito ay powerful tools kasi po marami po itong benepisyo para sa ating income tax. At ito po ay pwede niyo open sa inyong mga bangko at sa bawat licensed mutual funds representative dito sa Canada. Saan po makakakuha ng impormasyon ang mga nais magtipid? Ang mga nasabi ko, ayun po ay available sa Service Canada website.
or pumunta sila sa mga iba't ibang financial institution website. Ayun po mga impormasyon na aking nalahad, ayun po ay general information na available doon, easy to access. Ang aking advice ay maghigpit po tayo ng sinturon, dollar per dollar, it all adds up. Kung may kulang po, alamin po natin kung bakit. Ano po ang dapat nating itipid, ano pong gastusin ang dapat nating itigil. Make sure yung pangalawang elemento na napaka-importante, make sure your financial structure is well organized. Cost of borrowing, and you are using the right tools, using the registered accounts in Canada. Tingnan po din natin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Yes, kailangan po ng ating mga kamag-anak ang pera para tulong sa kanila. But let's be mindful na dapat din po nila malaman na tayo rin po ay may gastusin dito sa Canada. Tayo po ay magkaroon ng magandang diskusyon sa kanila kung ano ba ang kanilang needs and wants. And dapat din po i-apply nila yon sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Maraming salamat, Eric Sena, sa pagbahagi ng mga tips para makatipid ngayong bagong taon. Maraming salamat din po sa inyo lahat at Happy New Year po sa lahat.